Tsak ito, nabalitaan nyo rito kung ano ha, yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video no, na isang lalaki na di umano'y ano ba yan, sinisinghot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng mga eksperto sa ating bansa. NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po iyon ang Pangulong Bongbong Marcos, Kong. Jen, dahil Biyernes ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan Medyo nakaka-relax. at ka-relax na mga talakayin, hindi ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media Opo. na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga, Jen. Ano? At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila kasabay nung SONA ng ating Pangulo dyan. Ano? Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yan, Nelson? Na doon isang pagtitipon ng grupong Maisug. Maisug Rally. Yan, Maisug Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talagang may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya dyan. Pagkatapos Opo. ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas dyan. Ako naman ko talagang seryoso Seryoso naman talaga. Ako, anong makita ko yon, hindi lamang magkahalong lungkot dyan at pangamba, ako ay nag-alala kung anong ibubunga nitong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Ngayon, ang aking pag-aalala, Jen, ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ay, ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabaha-bahagi na naman ng ating mga mamayan, sapagkat alam mo, naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year. Ito'y malapit na. At saka ako may singit ko lang, sa katatapos sa SONA ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang SONA, Kong. At mukhang marami din po nakumbisi na nagsabi ba, maganda ang latag ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga pangyayari nga na yun, bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala, Jen, ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo, Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong
pagdududa eh. Oho. Kasi ang nangyari, lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito, yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon uli ng yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko mayroon pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala, kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. Oho, may pa-suspense pa no? Ano yung mabuting gawin, Jen? Kung Paano nga ito matutuldukan, Kong? Di ba? Kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman. yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhina naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya. Oho. Pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano ho sa palagay nyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Halimbawa, si Nelson. Oho. Nelson, ikaw Pangulo ka ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Wala. Hindi ko napapansin yan, Kong. Ganun. Oo, Deadma ka na lang. Dededmahin ko na lang. Kasi kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan eh. Oho. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay ang naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. issue. Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. biglang mamamatay yan eh. At hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari, Jen. Well, kung droga ang ipinaparatang ko, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test, Kong. Ayun yun lang ang pwedeng magtugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oho. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon, Kong? Katulad ng Hindi, kasi alam niyo naman ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ganun. pinaratangan, di ba? Oo. Ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay. Ang nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa, Kong. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, nagsip na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Tsaka hindi masasabi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan, Kong. Yun sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan para yung kontrobersya na yan, mamatay ka agad? Well, kung sa pangkaraniwang tao, Kong, hindi siguro pang-iwan ko lamang, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, halimbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko, Jen, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang, pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa,
yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan, halimbawa. Opo, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang Barden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay, Yung opo. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oho. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet Cabinet officials secretary, natin opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oho. Kaya madalian dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede Kung ang po. katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Oo. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oho. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yon, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Oho. Kasi walang iniwan sa ano dyan eh. Para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta ng mga Artist. Mga artist, ano? Opo, oo. pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Ano? Opo. Nagsisimula ka pa lang na Iguhit. ipinta, Oo. iguhit yung obra maestra mo. Panay naman ang tapo ng putik doon sa canvas na yung pinagtatrabahuan, yung kung saan mo ginuguhit yung obra maestra mo. Wala kang matatapos dyan eh. Oho. Isipin mo na lang, medyo nakaumpisa ka na, Biglang binato ng putik. binato ng putik, so aalisin mo pa yung putik. Oho. Yung batuhan ng putik na yan ay palagi na lang nandyan, regular na nangyayari. Yung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isasangkot natin ang pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pagtatanggol sa bansa mo. Eh. Oho. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun. Eh. Oho. Responsibilidad mo yun eh. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Opo. Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Oho. Sarhang ko siguro yung bintana para wala nang makapasok ibig sabihin, na ng babato. meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung Oho. sarado yung usapan. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Opo. Deputy Majority Leader, para Opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. address na natin ng diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang mga advisors niya. Opo, Kasi naman. ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolba. Yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin. Wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, ay makakapag-gobyerno ka ng walang Hindi naman kaya... hindi ka madidistract sa iyong gawain dyan. Hindi naman kaya kung maging patibong, maging bait lamang ito. Kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan ito. Lahat, baka mamaya naging negatibo. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho? Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng mawalan ng saysay. Oho. So kahit na ano pang gawin mo,
para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, The Boy Who Cried Wolf, di ba? Opo, opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Pagkatapos nagsalita na naman, pinaniwalaan. Ngunit sa pangatlo, ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Oho. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Opo. Makipag-head-on ako. Oo, alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito. Bago pa ako sumama sa Uniteam Gen, Opo. marami ang kumakandidatong Pangulo noong 2022 Gen. Alam mo naman yun, ano? Opo. Pero ako, bago pa ako nagpasya na kumandidato bilang senador noon, nakapagpahayag na ako ng mga ilang pananalita na ang mas gusto kong suportahan ay Pangulong Bongbong Marcos. Opo naman. At yung aking paunang mga pananalita na yan ay nasa YouTube naman din. On record, sinabi ko, siya lamang ang nakita ko, sabi ko, na ang kanyang tinutungo ay healing presidency. Sinabi ko talaga yon. Tingnan po ninyo kako, hindi siya kako nangaatake. Ang pamamaraan niya kako ng pagsasalita ay nakapukol lahat at nakatuon lahat doon sa pagkakaisa ng bansa. Tama po. Yun ang nakita ko, yun ang gusto kong sundan, sabi ko. Kaya para sa akin, kung darating ang panahon ng eleksyon, ito ang dapat na suportahan ng Pangulo. Sinabi ko talaga yun, Jen. Oho. At mukhang nagpapasalamat naman po siya lagi sa mga ganung pagkakataon. Nagpasalamat naman, Jen. Ngayon, hanggang sa ako'y mapunta sa Uniteam, Jen. At Opo. ito ay record na, nangyari na ito. Sa kalagitnaan ng aming mga pangangampanya, hindi may iwasan na may mga pulutong ng mga sectors na bigla na lang mag-aambus sa amin. Ambush interview. Oo, magkakasama kami. Yun ay napansin ko sa Bacolod, Jen. Okay. Na yung mga planters, mga sugar planters, bigla kaming inambus habang kami kumakain dyan. Hindi nakahanda ang noon ay kumakandidatong Pangulo, BBM. Opo. Siyempre, dahil sa wala namang kahandaan, biglang papasok ang mga planters at tatanungin sa lahat ng napakaraming technical na mga subject matters. Magmula sa pagtatanim, magmula sa sugar, lahat na may kinalaman sa asukal. Nakita naman niya kung paano ako namagitan dyan. Ayun. Oho. Kaya alam niya, kapag ako'y nagsalita o nagsuggest halimbawa, yung inaakala ko makakaganda sa Panguluhan. At mula noon naman ay talagang gusto kong siyang manalo. Opo. At nanalo nga siya. At ako hanggang ngayon, ang gusto ko magtagumpay sa Jen. Oho. Bakit ka mo? Pag nagtagumpay ang Pangulo, Tama po. ang magtatagumpay ang mamamayan. Tayo mismo. Yung pag-ambus sa kanya, naganap din sa Tacloban. Aha. Oho. Sa Tacloban naman, ang mga nag-ambus sa kanya, at pati ako nasama na rin sa Talakayan, yung mga electric cooperatives, naging lalong... kasi ang oras ay halos mag-11 na ng gabi din. Opo, Pagod na pagod siya at napakarami nung gustong magtanong tungkol sa mga problema ng mga electric cooperatives sa region na yon na nagkataon nasa Tacloban. Ako rin ang namagitan dyan. So alam ng Pangulo na kung ang pag-uusapan ay yung pagtatagumpay ng kanyang administrasyon, palagi ako nandun. Opo. Oho. Kaya ako binabanggit ito, yung panukala na kinakailangan siguro na unahan niya na Opo. kung kinakailangan magsakripisyo siya ng ilang minuto, gaano ba yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubungad dyan ng kapanatagan ng bansa? Tama. Oho. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa at pagkatapos yung pagtitiwala, yun ang gusto kong mangyari dyan. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan ay hindi lamang babalik kung hindi lalo pang darami at makakailanganin niya yon at magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi dyan ay magpa-drug test na lang siya. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan dyan din? Meron kasi urine yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair follicle. Pero ako Kung ano yung pinakamabisa, yun ang importante. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta,
wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo. Hindi. Lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. So kapag ka sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon, wala nang tanungan ngayon. So magiging resulta ngayon, Jen, magiging payapa tayo. Wala nang Mahihinto na yung issue ng droga. biglang may hinto yan. Yan. Yun ang kailangan natin. Sa palagay ko, yun ang dapat niyang gawin din. Sa isang PR strategist, Nelson, expert, ano masasabi mo sa bagay na yan? Sa akin, ha? Oo. Kung ako tatanungin, hindi ako papayag. Na drug Na test? magpa-drug test yung kliyente ko. Ganon. Hindi, kasi mananalo yung kalaban ko eh, di ba? Parang it's against me, di ba? Parang ganun. Kasi ka naman ay kliyente mo. kliyente kasi. Ikaw kasi, professional ka eh. Professional lang. Pero nasa kliyente ko kung siya'y papayag o hindi. Pero as a professional advisor, kung ano man, Opo. ang iniisip mo yung image na ano mo. Ngunit hindi mo tinitingnan yung likod na mangyayari. Halimbawa, kung kapakanan ng buong bansa. yung kapakanan ng buong bansa, lumawak ito, lumalim ng lumalim, kung hanggang saan na napunta, yun ang hindi napupursi ng professional advisor. Kaya nasa Pangulo yan. Personal decision. Tama. Kasi minsan naitanong sa kanya, tinawanan lang ng Pangulo, di ba? Kung di ako nagkakamali, na may humahamon po sa inyo, ang naging sagot lang ng Pangulo ay tumawa lang ng malakas ang Pangulo. Pero ngayon, hindi nahinto ang Opo, ang ngayon po controversy. kasi ang kaibahan ngayon, para bagang may controversial na video na sinabay pa sa kanyang SONA-COM. Yun na nga, nung umpisa kasi, wala naman sila, puro salita lang. Tama lamang naman na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla ngayong nagpalitaw ng controversial video na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. Oho. So wag na nating sisinuhin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Oo. Ang gusto nating mangyari rito ay madali nating maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng o paggawa ng isang aksyon na kung saan mismo ang Pangulo ang gagawa ng matinding pagpapasya na, sige, yan lang palang pinag-uusapan natin eh. Sige, isa lang ninyo ako sa isang pagsisiyasat kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Ayan. Isama na ninyo at makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ayan. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun, Jen, sapagkat pinagtibay at naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun, Jen. Opo. Matatapos tayo doon. Oho. So, yung kontrobersya will rise and fall doon sa pagsusuri na ang Pangulo na mismo ang magboboluntaryo na gawin. Wala na yung agam-agam tungkol dito sa issue Mawawala na talaga yun eh. Mawawala yung issue na yun eh. Kasi ang ating isasalang-alang, tandaan mo din, ang ating bansa, Opo. ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang katatagan, ang kanyang kapanatagan, at ang pagkakaisa ng kanyang mamamayan. Bago ko ilatag yung ating magiging Vox Populi Kong, magpasintabi ulit tayo sa mga vlogger. Kong, tsak ako. Marami na naman ako monitor ng mga vlogger po yan. Anong gusto nyo sabihin sa kanila, Kong? Tsak, gagamitin po itong episode natin ito. Sa mga vloggers. Opo. Kagaya ng binanggitan natin sa kanila, alam po ninyo yung pinasimulan ng aming pagtalakay ngayon. Yung background, binigay na po natin, isinasaalang-alang po natin ang katahimikan, ang pagkakaisa at kapanatagan ng ating bansa. Kaya po kami nagmungkahi na ang Pangulo po ay sumailalim na rin po sapagkat yun po ang alam sa drug test, sapagkat yun po ang alam natin na mabisa at mapagtitiwala ang pamamaraan para mamatay po yung isyong ito ng mabilisan. Huwag na po tayong wag na pong lumawak ito sapagkat pare-pareho po tayong masasaktan, pare-pareho tayong walang kapupuntahan sa ganito. Kaya kayo pong mga vloggers naman, nakikiusap naman kami, wag naman yung gagamitin. Tama. Wag po ninyong itutwist naman ito na ang aming pinapahayag po ay bibigyan po nyo ng ibang konteksto at iibahin po nyo yung narrative. Wag naman po. Kailangan, kung ano po yung sinabi namin, kung ano po yung aming pinanukala, ay yun lamang po sanang manatili na ipahayag din po ninyo sa ating mga mamamayan para wala pong magkamali. Yan. Ang magiging laman po ng ating Vox Populi sa araw na ito, dapat na nga bang magpa-drug test ang Pangulo
para mahinto na, yan, matigil na ang mga usapin ukol sa isyong ito. Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, sang-ayon ako, letter A. Kung ang sagot nyo naman hoy, B, hindi po ako sang-ayon. Yan.